Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Yuki Kawamura, trending ang pagpasikat sa Summer League. Warriors, susubok kay Vucevic kapalit si Kuminga. At Buddy Hield, gustong malaman ng Warriors na espesyal ang talento ni Kuminga. Hindi maraming players ang ipinanganak sa Japan ang nabigyan ng pagkakataon na makapasok sa NBA. Ang pinakakilala sa mga nakalipas na taon ay si Rui Hachimura, kasalukuyang forward ng Los Angeles Lakers na nagtamo ng matatag na karera mula nang sumikat siya habang naglalaro para sa Gonzaga. Ngunit ngayong nakaraang season, isa pang player ang ipinanganak sa Japan ang nakapasok sa NBA. Sumali si Yuki Kawamura sa Memphis Grizzlies sa ilalim ng isang two-way contract at mabilis siyang naging popular habang nasa team. Mula sa pagtanggap ng papuri mula kay Shai Gilgeous-Alexander hanggang sa pagkatuto ng slang mula kay Ja Morant, nalungkot ang mga fans ng Grizzlies nang umalis siya ngayong off-season. Ngayon, sumali siya sa Chicago Bulls para sa Summer League. Kamakailan nagbahagi si Kawamura ng pahayag bago ang kanyang debut para sa Bulls sa Las Vegas. "Simpleng manalo lang ang gusto ko," ani ni Kawamura sa isang video na ibinahagi ng social media team ng Bulls. Dagdag pa niya, malaking fans siya ni Michael Jordan at nasisiyahan siya sa kanyang karanasan sa ngayon. Matapos nito, bumuhos ang reaksyon ng mga fans sa social media kaugnay ng video appearance niya. "Kitang-kita ko ang pagbabago sa katawan niya kumpara noong nakaraang season. Nakatuon talaga siya," sabi ng isang fan. "Bigyan niyo na siya ng two-way contract please." Sigaw naman ng isa, "Please, bigyan niyo siya ng two-way deal." Dagdag ng isa pang user, "Go Yuki," tugon ng isa. "Yuki," komento ng isang fan. Makikita sa mga reaksyong ito na maraming suporta ang natatanggap ni Kawamura, dala na rin ng buong bansang Japan na nasa likod niya. Kahit limitado siya ng kanyang hindi gaanong tangkad, hindi ito hadlang para sa kanya na subukang makuha muli ang isang two-way spot at bigyang saya ang mga fans sa kanyang paglalaro. Sa kabilang balita naman, ang kasalukuyang sitwasyon ni Jonathan Kuminga ay tila hindi makatwiran. Ang forward ng Golden State Warriors ay umaasang makakakuha ng panibagong simula sa ibang team ngayong season. Ngunit dahil ayaw makipagkasundo ng Warriors sa Sacramento Kings ukol sa kanya sa pamamagitan ng sign and trade, unti-unti nang nauubos ang kanyang mga option. Sa ngayon, malaki ang posibilidad na muling pirmahan siya ng Warriors, ngunit may plano ring ipagpalit siya sa kalagitnaan ng season. Isa itong mapanganib na hakbang, lalo na tila hindi sinasadyang ibinaba ng Warriors ang market value ni Kuminga. Hindi natuwa ang mga fans ng Warriors sa balitang ito at naniniwala silang lahat ng panig ay lalabas na talo sa sitwasyon. Gayunpaman, may isang stra sa team na masaya sa posibilidad na bumalik si Kuminga, si Buddy Hield, na naniniwala na siya ay isang natatanging talento na makakatulong sa Warriors. Dumalo si Hield sa Summer League game ng Warriors laban sa Utah Jazz at na-interview ng ESPN. Nang tanungin tungkol kay Kuminga, pinuri siya ni Hield at tinawag na isang espesyal na talento. Dagdag niya, gusto ng buong team na bumalik si JK, ngunit nasa kamay ng management ang pag-aayos ng mga usapan. Sinabi rin ni Hield na gusto niyang makabalik si Kuminga upang makatakbo silang magkasama sa susunod na season. "Masipag siya, alam nating lahat na kaya ni JK maglaro. Gustong-gusto naming bumalik siya, sabik na kami, wala sa amin ang kontrol, kailangan itong pag-usapan ng front office." Espesyal siyang talento. Alam ng buong liga na espesyal siyang player at sana manatili siya upang makatakbo kami ng magkasama. Kung babalik Kuminga sa Warriors sa mga susunod na linggo, asahan na may iba na siyang pananaw o pag-uugali. Madalas siyang hindi pinapaboran ni head coach Steve Kerr. Bagamat may potensyal siya na maging isang star, hindi siya binibigyan ni Kerr ng sapat na pagkakataon sa literal at sa metaporikal na paraan. Nang ma-injure si Stephen Curry sa playoffs, umangat si JK at nag-average ng 20 puntos, 3 rebounds at 1 assists kahit panatalo ang Warriors sa loob ng 5 laro. Pinatunayan niya na mali si Steve Kerr sa hindi paggamit sa kanya. Ngunit dahil walang ibang teams na nag-offer sa kanya ng kontrata, napipilitan siyang bumalik sa Warriors at muling patunayan ang kanyang halaga para matrade sa ibang team. Kung magpakitang gilas siya sa susunod na season, asahan ang maagang trade habang mura pa ang kanyang kontrata at maraming team ang tiyak na magkaka-interes sa kanya. Speaking of Golden State, ang Warriors ay may matinding dahilan ngayon para kabahan sa posibilidad na mawalan sila ng pagkakataong makuha si Al Horford, former center ng Boston Celtics dahil sa interes ng ibang teams na kakumpetensya sa free agency.
Si Mark J. Spears ng Anscape ay lumabas sa edisyon ng NBA Today sa ESPN nitong araw at binanggit ang tatlong teams na maaaring maagaw si Horford mula sa Warriors. Inaasahan ng Golden State na pipirma si Horford noong nakaraang linggo, ngunit hindi ito nangyari. Ang Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks at Atlanta Hawks sa palagay ko ay interesado rin sa isang halos 40 taon na player na may posibilidad na magretiro, ani ni Spears. Patuloy pa ring pinag-iisipan ni Horford ang pagre-retiro. Wala siyang minamadali, may paparating siyang ikalawang anak. Nakatira siya sa Atlanta at Boston tuwing off-season. Ngunit ayon kay Spears, hindi isasama sa desisyon ang distansya mula sa pamilya kung sakaling Golden State o sa mas malit na posibilidad, Lakers ang maging destinasyon niya. Ginawang pangunahing target ng Warriors si Horford ngayong summer habang patuloy pa rin nilang hinihintay ang magiging sitwasyon ni Jonathan Kuminga, isang restricted free agent. Kung mapunta si Horford sa ibang team o magdesisyong magretiro matapos ang 18 taon sa NBA, mapipilitan ang Warriors na humanap ng ibang option para sa sentrong matagal na nilang hinahanap. Kung mawawala si Horford dahil sa desisyon niyang magretiro o maagaw ng ibang teams, maaaring hindi na ang free agency ang pinakamahusay na ruta. Sa ganong kaso, maaaring lumingon ang Dubs sa trade market. Isa sa mga posibleng target ay ang sentro ng Chicago Bulls na si Nikola Vucevic. Sa isang episode ng podcast na The Dunker Spot sa Yahoo Sports Network ngayong araw, lumabas si Nikias Duncan at pinag-usapan nila ni Zach Lowe ng The Low Post ang koneksyon sa pagitan ng free agency ni Horford, ang sitwasyon ni Kuminga bilang restricted free agent at ang posibilidad ng trade sa pagitan ng Warriors at Bulls kung saan ipagpapalit si Kuminga para kay Vucevic. Matagal ko nang inaabangan si Kuminga sa Chicago, ani ni Duncan, at si Vucevic sa Golden State. Pakiramdam ko buwan na ang binilang. Ngunit agad itong kinontra ni Lowe. Sa tingin ko, hindi talaga mangyayari ang Vucevic sa Golden State. Sagot ni Lowe, hindi talaga siya mukhang isang totoong opsyon, lalo na sa kasalukuyang kontrata niya. Si Vucevic ay papasok na sa huling taon ng kanyang 3 taong kontrata at may natitirang malaking halaga sa kanyang sweldo para sa susunod na season. Sa edad na 35 sa susunod na season, mas bata siya ng 4 na taon kaysa kay Horford. Kung sakaling mangyari ang trade at ito ay isang sign and trade kapalit ni Kuminga, malulutas ng Warriors ang kanilang problema sa sentro at ang usapin sa kanya sa isang transaksyon. Si Vucevic, isang 2-time All-Star, ay nag-average ng 18 puntos, 10 rebounds at 3 assists noong nakaraang season, mas mataas kumpara sa 9 na puntos, 6 na rebounds at 3 assists, 2 assists ni Horford. Mas mura si Horford at mas mahusay sa depensa, ngunit mas mahusay naman si Vucevic sa shooting at spacing ng court, kung saan nag-shoot siya ng 40% mula sa 3-point line sa 4 na attempts kada laro. Ang Golden State ay may maikling championship window, maaaring tamang panahon na para subukan si Vucevic kahit mahal at hindi perpektong fit, lalo na't pwedeng alisin ang kanyang kontrata pagkatapos ng susunod na season.